Hello, magandang umaga sa inyo. Welcome sa akong vlog. Time check, alas 10 dito ng umaga. So ang pupuntahan natin ngayon ay ang Lake Fountain Park dito sa Minnesota, sa Albert Lake. Gala na rin tayo sa downtown nila dito para makita nyo yung style ng mga bahay at saka yung mga buildings nila dito. Tara, let's go! Ito nga pala yung ride natin ngayon, yung e-bike natin. Ang nabili ko to sa Amazon, bale ang name niya ay Fifth Wheel. Ang kagandahan nito, meron siyang tatlong mode. Nakikita nyo, meron yung speed mode niya 1, 2, 3. Tapos nandito rin yung ano ng battery niya, kung gaano ka ano pa. So 3 bar pa siya, kaya okay pa din. So meron siyang pedal assist. Tapos meron din siya na yung pwede mong parang gawing motor na hindi ka na magpapadyak. Tapos kung gusto mo naman magpapawis, meron siya yung bike lang talaga. Ang medyo problema lang siguro dito yung cons niya, yung medyo mabigat siya buhatin. Pero kung iba-bike mo, okay naman din siya, kaya pa. So tara. Meron nga pala sila ditong mga designated bike lane. Sa ngayon naka number 3 tayo pedal assist kasi medyo mga pataas dito eh. Medyo mainit na kasi last 10 na eh. Although sa pupuntahan natin mapuno doon, kaya okay pa din. Ala, tinanghali tayo ng gising eh. Saan nakikita nyo yung view? Bumili nga rin pala ako sa Walmart nung pangsabit. Kumbaga nilalagay siya dito sa chest. Para siyang chest strap. Papakita ko sa inyo mamaya. Kumbaga nilalagay siya sa dibdib. Meron ding head strap eh. Kaso nung trinay ko gamitin yun, malikot sa camera. Parang mas fix yung chest strap. Mas maganda yung view. Kagandahan lang talaga dito, sumusunod sila sa batas trapiko dito, mahigpit. Pag may mga tatawid na pedestrian, talagang sila yung nagbibigay sila ng daan ba para makatawid. Ito nga pala yung ano, parang ipupush mo yung button dito para pagtatawid ka, tapos maghihintay ka.
masyadong tao ngayon kasi anong oras na tapos Monday ngayon, so may pasok yung karamihan. Dito na tayo sa Light Fountain Park. Ewan ko kung pwede dito mag-grill. Parang hindi ata siya pwede. Dito karaniwang ginagawa yung mga event nila. May mga tumutugtog dito tuwing Thursday. Kaya pwede ka mag-relax. Siguro pwede magdala ng pagkain dito pero hindi pwede mag-grill. Wala akong nakita dito pwedeng paglutuan. Park muna natin dito yung bike natin. Gala tayo. Tara. Libo tayo. Ito nga pala sinasabi ko sa inyo na yung strap na bili ko sa Walmart. Bale, imamount mo dito yung camera para pag nagdadrive ka, siya stable, hindi siya magalaw. Parang limit na benchang ko, kakabike. Tara, tibo tayo. Maganda talaga samantalahin yung summer dito Kumbaga, pag winter kasi, katulad natin mga Pinoy, mahina tayo sa lamig. So habang summer pa, maikli lang din summer nila dito. Siguro mga 2 months or 3 months lang din. Kasi nung dumating ako dito, mga bandang April, malamig pa rin Wala na siyang snow pero malamig pa rin. Tignan nyo lake. Mainit na no? Try ko din kayang mamili ng fishing rod. Mag-fishing. Dito kailangan mo din ng license dito pag gusto mong mangawil. Tapos pag nakakita ka ng maliit pa na isda, dapat binabalik. Pala ito nga pala town nila yung Albert Lea. Napaka peaceful dito Mababait yung mga tao, tapos more on sila, physical fit. Kasi halos madami kang nakikita dito nagja-jogging, nagbo-walking. Kasama nila yung yung pet nila, ginagala nila. Ayun Fountain Lake Park. Tara, libutin pa natin.
Yung mga resident dito, kumbaga yung bahay nila pag malapit sa lake, kino-customize nila katulad niyan. Nilagyan nila ng padulasan para diretso na sa sa lake. Well, ito nga, Fountain Lake Park pa rin to. Yan, may mga nagtitishing doon. Yan o. Parang ang sarap maligo. Mga bata dito. Hindi talaga kasama yung family dito. Kasi makakapag kayo, makakapag libot-libot, makakapag ayan, makakapag grill dyan, makakapag picnic. Super presko yung hangin. Pero ano na ngayon tag dito mainit na kasi 11:20 na Tignan nyo yung view nila dito. Bale, day off kong pala ngayon. 3 days off yung off ko, tapos 3 days na duty, tas 8 hours. Bale, nasa sayo kung magpipick up ka ng shift, tapos yun, extra bayad, kumbaga plus yung rate mo, tapos dadagdagan pa yun lalo na kung kailangan nila. Usually naman mga 5 hours lang din kung magpipick up ka ng extra shift. Pero dahil yung mataas yung rate, papatungan nila, kaya makakaipong ka. Ang maganda kasi dito sa US, balance yung niya, yung work at saka yung life. Kumbaga nasa iyo na lang kung pipick up ka ng extra shift. Tapos yung extra shift na yon usually nasa 5 hours din. Tapos plus tataas yung rate mo. Ang doon, tag dito, lalo na kung kailangan nila, para nagbi-bidding ba. Minsan nagmula sa $10 na plus, tumutungtong na nagiging $30 plus pa. Lalo kung kailangan nila. Pero nasa sayo yun kung ipipick up mo yung wala namang pilitan dito. Pero syempre, tayo mga Pilipino, alam mo naman kung bakit tayo nandito, di ba? Yung kumain para sa pamilya. Pero ako naman kasi ngayon, ini-enjoy ko ngayon yung ng summer. Kaya
Habang summer pa, samantalahin natin kasi pagdating ng winter, mahirapan na tayong maggala. Maliban na lang kung kaya mo yung lamig dito. Minsan nag 20 ata dito, -20. So, yung lamig dito parang sa Canada din, yung sa Edmonton, kung gaano kalamig yung ano sa Canada kasi ano lang sila border na din ng Canada magkalapit silang dalawa. So, ngayon summer din ngayon doon. Siguro mga bandang October, baka mararamdaman na yung lamig. Sabi doon daw mag-start yung fall. Kumbaga, ayun, yung makita natin na nagbabago na yung mga dahon, yung kulay ng dahon. Gusto ko rin makita yung kasi hindi ko pa na-experience. Although may hina ako sa lamig, gusto ko rin maano yung dito, maranasan yung winter kung gaano kalamig. Nag-start ako sa Middle East kumbaga naranasan ko din yung sobrang init. So dito naman extreme cold naman dito. Okay na rin. At least naranasan ba natin. Tara, libot naman tayo sa downtown. Okay, nandito na tayo. Magala tayo dito sa downtown nila. Ito na yung downtown nila. Kita nyo may mga nagsa-sound trip Tara, lakarin natin. Medyo maraming tao ngayon siguro dahil Lunes. Ito nga pala sales kasi magko-close na sila bilihan ng bike to. So 35% off. Kaso nakabili na kasi ako Original yung mga bike nila dito, tapos may mga gamit din talaga sila. So try natin kung makakabili tayo ng helmet. Kaya next time na lang siguro. Ayan, lakad-lakad lang tayo. Tahimik na lugar. Kung mahilig ka sa style na parang city, hindi ito para sa'yo. Kasi ano siya tag dito. Yung lugar na to, konti lang yung tao nila dito. Kaya kung parang gusto mo style na parang retirement na kumbaga gusto mag-retire dito, maganda dito kasi ano siya, hindi ganun matraffic. Tapos hindi siya crowded. Although yun nga lang, yung kung mahina ka sa lamig, mahirapan ka dito. Hindi ko pa nga nasusubukan dito yung lamig Mostly kasi yung mga Pinoy nasa California, di ba? Dahil ayun, sa tingin ko yung winter nila hindi ganun kalamig Tapos malaki yung community base ng doon, ng Pinoy. Hindi katulad dito sa Minnesota, siya tag dito. Konti pa lang ata Pinoy dito Ilang months pala ako pero hinahanap ko ng Jollibee. Saan kaya dito makakabili ng Jollibee? Ito yung mga nila dito, mga bilihan Malit lang kasi dito. Kaya hindi ganun kadami yung establishment. Although maraming mga kainan gaya ng McDo, KFC, Burger King. Meron naman din. Tapos meron din silang mall dito na maliit. Meron siyang
sinihan. Hindi ko pa natatry eh. Saka na siguro. Ayan, tignan nyo. Hangin niya. Well, yan na po. Balik na ulit tayo sa bahay kasi magluluto pa tayo ng pananghalian eh. Andito na po ulit tayo sa apartment ko. Hello guys, kakauwi lang natin sa apartment. Time check, alas 12 na. So kailangan na natin magluto. Salamat po ulit sa panunod sa aking vlog. Sana huwag kayo magsasawa. Sa mga di pa pala nagsasubscribe dyan, tsaka sa di pa nagpa-follow, please follow and likes na rin po. So next time, subukan natin pumunta sa Walmart para makapaglibot tayo doon. Makita rin natin magkano yung mga presyo. So sana huwag kayo magsawa. Lagi po tayo mag-iingat and God bless po.